The agriculture is the backbone of our economy, and it is also the region of all things. Kaya naman, dito sa Isabela State University Kawayan City Campus at Institute of Agricultural Technology, we make that happen. Practices, methods, and technology. Join us as we explore agriculture. Ako si Ari Santos, and this is your vibe, my vibe, the Agri-Vibe. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang crop, juicy and refreshing. Minamahal ng nakararami, hindi lang sa ito'y masarap, kundi sa mga health benefits nito. Presenting ang Cucumis sativus. At ano nga bang agroecosystem analysis? Yan ang ating aalamin. Kilala ang pipino bilang isang prutas na naglalaman ng maraming sustansya. Crispy, addictive at masarap maging ensalada. Bukod sa madali itong itanim ay matagal din itong mapapakinabangan lalo kung tama ang ating pangangalaga. Ito rin marahil ang nagtulak kay Sofina Solito at ang kanyang kagrupo na ito ang piliing itanim bilang pagtugon sa kanilang proyekto sa subject na Applied Crop Protection Technology. Magandang araw mga ka-Agri-Vibe! Ako nga pala si Sofina Solito, 23 years old at ako ay isang 4th year student ng Bachelor of Agricultural Technology, isang leader sa aming ASA project. Napili namin ang cucumber dahil sa economic demand ng cucumber sa market. Nagkaroon kami ng interes sa pag-aralan at obserbahan kung paano ang pagtatanim dito. May mga insekto at mga pest na present dito na kinakailangan ng agarang solusyon. At ang huli ay kung paano ang different management na ikakandak para dito. Magandang araw, ako po si Kathleen B. Quijada from Bad4A Crop Production Technology. Akin pong ibabahagi sa inyo kung bakit napili namin itanim ang pipino. Ang pipino ay mabilis itanim at alagaan. Ang pipino ay hindi gaanong komplikado ang pangangalaga kaya ideal ito para sa mga baguhang hardinero at magsasaka. Ang pipino ay pwede mo sa loob lamang ng 45 to 60 days mula pagtatanim kaya mabilis ang balik na alis. Bukod pa rito, ang pipino ay mayaman sa nutrition. Ang pipino ay mababa sa calories at mayaman sa tubig, vitamin K at antioxidant. Maganda ito para sa kalusugan at hydration. Para lubos nating maunawaan ang mga nutritional benefits na dulot ng pipino, kinapanayam namin ng isang food nutritionist dito sa Institute of Agricultural Technology. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Angelica Banyaga, your food nutritionist for this week. At ngayon po, ating pag-uusapan ang isang simpleng gulay na puno ng health benefits. At ito ay ang pipino. Marami ang nagsasabi na parang tubig lang ang pipino. At totoo nga ito dahil may 95% water content ito. For your information, may taglay din itong nutrisyon na makakabuti sa katawan. First na dito ay ang pagiging hydration or hydrated. Dahil mataas ang water content ng pipino, nakatutulong ito sa pagpapanatiling hydrated ng ating katawan. Perfect lalo na ngayong mainit ang panahon. Ay antioxidant din ang pipino gaya ng flavonoids na tumutulong labanan ang free radicals at pamamaga ng ating katawan. Secondly, mababa sa calories. Isang tasa ng hiniwang pipino ay may halos 15 calories lang, kaya maganda ito sa mga nagbabantay sa timbang. Pero kahit mababa sa calories, may vitamin K ito para sa malusog na buto, vitamin C para sa immune system at kaunting potassium para sa puso. At kung kakainin niyo ito ng may balat, may fiber pa na
digestion at sa ating bituka. Bonus tip, ang pipino ay maganda rin sa balat. Hindi lang sa paglalagay sa mata, dahil sa tubig at antioxidant nito, nakakatulong ito laban sa pamamaga at irritation sa balat. Kaya sa susunod nakakain ka ng pipino, tandaan, hindi lamang ito pampalamig, kundi masustansyang pampalusog pa. Muli po, ako po si Angelica Banyaga, your food nutritionist. Hanggang sa susunod pong muli. Ika nila, napili nila ang cucumber cultivation because they found it challenging to grow. Nabanggit rin niya na malapit sa pond ang kanilang garden. Ito isa tong challenge sa amin kung paano namin siya itatanim, paano namin ito alagaan, at paano namin harapin ang mga challenges na may dudulot nito sa aming tanim. Ibinahagi rin ni Sofina ang step-by-step procedure na ginawa nila sa kanilang cultivation. Ang aming ginawa sa aming garden ay unang-una ay land preparation. At sa aming paglaland preparation ay gumamit kami ng gabyon upang bungkalin ang aming lupa. Tapos naming bungkalin ang lupa, naghalo kami ng mga organikong pampataba gaya ng carbonized rice hull or CRH, cow manure at garden soil or compost soil. Pagkatapos namin paghaluan ng organikong pampataba, sinimulan na namin ang pagpupunla. Ang pagpupunla ay ginamitan namin ng isang seedling tray sa aming nursery. At pagkatapos ito ay hinintay namin ng 2 linggo hanggang tumubo ang ating mga seedlings na cucumber. Pagkatapos ng 2 linggong pagpupunla sa nursery, ihahanda na ang ating mga similya upang i-transplant sa ating area. Ang sukat ng kanilang taniman ay 12 square meters, kaya naman ginawa nilang 2 by 2 feet ang distansya ng bawat tanim. Pagkatapos ng pagtatanim ay makaraan ng 3 linggo, kailangan na natin itong applyan ng complete fertilizer or 14-14-14. At pagkatapos itong maglagyan ng complete fertilizer, makikita natin ang pagbabago sa ating tanim. So, pag meron ng pagbabago sa ating pananim, doon na rin natin ihahanda ang pagpapatayo ng ating mga trellis. Sa ating trellis, maglalagay tayo dito ng alambre sa net na liting. So, pagkatapos ng pag-trellis, doon na magsimulang agkalat-kat yung yung tanim natin. You can see mga ka-agri-vibes, pag nakapag-trellis na tayo, dito na magsisimulang magsilabasan ng mga bulaklak ng ating cucumber. Kaya ito ang purpose ng ating net. So pag lumabas na ang mga bulaklak ng ating cucumber, kailangan na natin gawin ang pagpupruning ng dahon. Most especially malapit doon sa mga butil ng ating cucumber para maiwasan ang pagkagasgas ng ating mga bunga kapag ito ay mga lumaki na, para maiwasan na din ang pagkakaroon ng gasgas sa kanilang skin pag binanda ng ating bunga. Payo rin ni Sofina na kapag may mga bunga na ang pipino ay maaari na tayong mag-pruning. Ang pruning ay isang proseso ng pagtatanggal ng hindi na kailangang sanga o dahon. Binahagi naman ni Kathleen ang ilang kahalagahan ng pag-aaysa. Ang AISA ay mahalaga dahil tinutulungan nito ang magsasaka na mas maintindihan ang kalagayan ng kanilang mga tanim. Pamamagitan ng pagmamasid sa mga tanim, lupa, peste, nakakagawa sila ng tamang desisyon kung paano alagaan ang kanilang pananim nang hindi gumagamit ng pesticides. Mabalik naman tayo kay Sofina. Ayon rin sa kanya, mahalagang step ang pag-aaysa. Unang-una is, natutulungan natin ang mga small farmers na gustong magsimulang magtanim ng mga iba't ibang klase ng commodity or crop. So nakakapag-provide tayo sa kanila ng mga actionable solutions kung paano harapin or paano mag-obserba para makita kung ano nga ba yung mga iba't ibang diseases or mga sakit na present sa kanilang mga halaman. Then, na-educate din natin sila about sa ating IPM or Integrated Pest Management upang sa ganun ay kapag sila ay mga gumamit ng mga chemical na medisina is hindi maapektuhan na mamamatay yung mga biological and beneficial insects natin. Pero ano nga ba ang AISA? Tatalakayan yan ng ating resident technician. Magandang araw sa inyo. Ako si Nova Cabaldon, President. Ang Agroecosystem Analysis at Farmers
mas kilala sa tawag na AISA, ay napakahalaga sa ating lugar. Ang agroecosystem analysis ay masusing pag-aaral sa ating bukid. Tinitignan nito ang kalikasan, pamayanan, kabuhayan at pamahalaan na may kinalaman sa pagsasaka. Dahil hindi natin maisasama ang lahat ng detalye, ginagamit natin ito para mas maintindihan ang ating pagsasaka. Sa ganitong paraan, makikita natin ang mga pwede nating baguhin para bumuti ang ating buhay at tumagal ang ating pagsasaka. Kung ganito, mas may improve ang decision making natin at mas may enhance ang sustainability ng ating lugar. Bukod dito, hindi lamang ang mga large scale growers ang makikilala, pati na rin ang ating mga small scale growers. Isa pa, ang agroecosystem ay hindi lamang nakapokus sa isang katulad ng ating mundo. Sakop din ito ang iba't ibang klase ng gulay tulad ng talong, kamatis, sili, palay at marami pa. Maraming mga gawain ang kinakaukulan ng AISA. Naririto ang data gathering, ang pagkuha ng sukat at pagsubaybay sa ating mga tanim, pagkuha ng porsyento ng mga beneficial at natural enemies. Sinisimulan ng pag-AISA sa pamamagitan ng pagpili ng mga tanim o sample plants. Maaaring pumili ng 10 mula sa buong tanim at iyon ang uobserbahan at pag-aaralan. Narito ang latest na AISA na ginawa ng grupo na kung saan makikita natin dito na nahahati ito sa 5 parte. Nariyan ang general information na kung saan malalaman ng kabuang sitwasyon at estado ng tanim. Makikita rin natin rito ang variety na ginamit na kung saan gumamit sila ng Ambassador F1. Date of planting ay January 30, 2025. Fertilizer applied, hindi po sila nag-apply ng fertilizer. This AISA. And land area, as usual, meron po silang 12 square meters. So, nung nag-conduct po sila ng AISA, ang weather condition po noon is sunny day. Dumako naman tayo sa agronomic data. Sa agronomic data natin, inilalagay ang mga parameters na nagagather natin tuwing nag-AISA tayo. Nariyan ang age of plant. Since week 3 na po tayo, ang age of plant is 60 days na. And sa stage of plant, nasa fruiting stage na rin po siya. Average lateral vines is 5. Average plant length is 154 centimeters. Average plant leaves is 17. And leaf color is 4. Gumagamit po tayo dito ng leaf color chart, which means na kapag 4 is ito po yung normal na kulay ng leaves o dahon. Dito naman po sa gitnang part, makikita natin ang illustration ng pipino na kung saan minimimik po nito yung actual situation ng ating tanim. So sa right side, makikita natin dito yung mga natural enemies at mga beneficial insects gaya ng bees, butterflies, ladybug, may lizards, frogs, and marami po pong iba. Sa left side naman po, makikita natin dito ang mga insect pests. Narito ang mga inchworm, mga cucumber bugs, mga white flies, and even aphids. Then, makikita po natin dito yung sum ng ating insect pests, which is 87 plus po. Compared naman sa ating beneficial insect, meron po siyang 98 plus na total. So, kung susumahin po natin, safe na safe po ang area kung saan tinatanim natin ang pipino. Lumako naman po tayo sa ibabang parte ng ating agroecosystem analysis. Narito ang observation at recommendation. Una, kapag may presence of lateral vines and two main leaves, recommended po na mag-prune na tayo. And presence of weeds, recommended po na magdamo na tayo. Kapag may presence po ng insect pest, kasi napansin po nila dito na yung mga armyworm ay ina-attack po ang mga bulaklak ng cucumber, maging yung mga cucumber beetles ay marami din po. It is recommended na mag-spray po tayo ng Lanate. Then, kung kaya pa naman is mag-manual physical method po tayo by picking them po.
So kapag vibrant po yung flower and marami pong emergence ng fruit, recommended po na pollination po tayo. Then presence of natural enemies, presence of pollinators, let them be. Then kapag fast growing po yung vines, recommended na po na mag-trellis na tayo. Hindi biro ang pag-aalsa. Kinakailangan na tama ang mga datos at impormasyong inilalagay mo upang magsilbing gabay hindi lamang sa mga farmers, kundi pati sa mga estudyante kagaya mo. Ang crucial step po ng pag-iisa is yung kung kailan mo ma-determine kung kailan present ang mga iba't ibang insekto sa ating mga halaman. May mga insektong present sa umaga, present sa gabi, at meron din mga insektong nakatago. Kumbaga hindi natin sila makikita within naked eye. Ika niya na ang pangunahing kailangan ay ang close monitoring upang mabantayang maigi kung ano nga ba ang nangyayari sa taniman. Ang most challenging sa pagkakaroon ng cucumber cultivation is unang-una yan, yung pagpapatayo ng ating trellis. Bukod sa puro sila babae, ay natagalan sila sa prosesong ito. Kinakailangan kasi ng pisikal na lakas, strategies, at matibay na sandigan upang maging matibay ang kanilang gagawing trellis. Nakapanayam ko rin ang ilan sa kanilang mga kagrupo at ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan sa mga crucial steps sa pag-aaisa at maging sa kanilang cultivation. Good morning everyone, my name is Angel Ilagan from Batch 48 in City. Ang crucial na step na nagawa namin is cultivation. Ako cultivation ng Batch 48 in City. Ang pinaka-challenging na activity dito sa pipino cultivation ay ang pruning. Ang layunin ng pruning o pagpuputol sa mga sangang hindi na kailangan ay nakakatulong sa pagkontrol ng paglaki ng halaman, pagpabuti ng sirkulasyon ng hangin, at pagtataas ng produksyon. Pinakamahirap na step na ginawa namin is yung land preparation. Hindi biro ang pinag-aralan namin sa land preparation, lalo na't puro kami babae. Dahil sa Unity, natapos namin agad ang land preparation. Magandang araw po. Ako ka po pala si Marjorie Tabiwan Mabudang from Batch 48 CPT. Step po sa na ginawa namin sa pagtatanim ng cucumber ay ang trellising. Mahalaga na magkaroon tayo ng matibay at maayos na trellis upang magkaroon ng support ang ating mga pananim laban sa malakas na hangin at iba pang mga pagkasira. Nabanggit rin nila na napaka-crucial ng data gathering, especially ang paghuli ng mga mapanirang insekto. At of course, nakakabaraw ang pagre-report ng mga nakuhang datos sa harap. Pero, they found it enjoying when it comes to drawing and coloring. Nagpayo naman at nagbigay ng saloobin sina Kathleen at Supina patungkol sa agrikultura. Bilang isang estudyante at anak, ako ay naniniwala na ang agrikultura ay isang mahalagang haligi ng ating lipunan. Hindi lang dahil dito ang pinagmumulan ng ating pagkain, kundi dahil ito rin nakasalalay ang kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Mga kabataan dyan na gustong matuto at magkaroon ng interesado sa pagtatanim, magsasaka, ina-encourage namin kayong subukan nyo ito sapagkat madami ng taong minamaliit or nilalang ang agrikultura. Hindi po dapat natin yung ginagawa sapagkat ang pag-aaral ng agrikultura ay napakadaming benefits, napakadaming oportunidad para sa ating lahat. Hindi lamang ito sa trabaho, kundi natututo din tayo kung paano tayo palaguhin yung mga maliliit nating mga farm. Balak ni Supina na ibahagi ang mga natutunan niya sa iba. Umpisahan ko po to sa aking sarili at ituturo ko ito sa unang-una sa aking pamilya sapagkat hindi ko magagawa to kung wala sa tulong nila. Then, syempre, as anak ng farmer, kinakailangan kong ituro to unang-una sa aking pamilya upang
magkaroon din sila ng knowledge about kung paano yung proper management ng mga pesticides na gagamitin, kung paano nga ba ma-determine yung mga pest na present sa kanilang iba't ibang produkto. At syempre, hindi mo maituturo ito sa iba kung hindi mo simulan sa sarili mo at sa pamilya mo. Tunay na lahat ng bagay nagsisimula sa agrikultura. And this simple act makes the world better. We are the thrifters of the future. Kaya naman, we make things possible. At hindi lang ang agrikultura. Muli, ako si Aris Santos, ang inyong lingkod. We survive, my vibe, the Agri-Vibes. Take a bite.